kahit gusto niya ng pang-isang linggo. Ayun, pag ibig sabihin nun, di ba kailangan nga laging merong mutual contribution. So, syempre, kung ganun na yung isang umaayaw na, kumakalas na, chances are, kailangan nyo na talagang i-end. Kasi mahirap ka naman na, imagine mo, no, gusto mo pa, pero yung isa na capacitated pa siya, di sabihin, wala siyang nararamdamang kakaiba sa katawan niya, okay yung health condition niya, pero siya mismo umaayaw na. Siyempre, pag ganun, dapat lang talagang end mo na yung partnership, di ba? Kasi yun naman yung very reason kaya nagkakaroon ka ng partnership, di ba? Para magkaroon kayo ng tulungan, kaya nga tinatawag na partnership. So, kung ano yung ginagawa niya, ginagawa mo rin. Nagtutulungan kayo. So, kung hindi na kayo magkasundo, syempre, hindi na kayo magtutulungan, di ba? So, ma-dedify or ma-deviate yung very reason bakit nagkakaroon ng partnership. No? Ma-defeat yung purpose ng partnership. Okay? Yan yung limited life. Next, unlimited liability. All partners except limited partners, including industrial partners, are personally liable for all debts incurred by the partnership. If the partnership cannot settle its obligations, creditors' claims will be satisfied from the personal assets of the partners without prejudice to the rights of the separate creditors of the partner. So, anong ibig sabihin nito, class? Pag sinabing unlimited liability, class, ibig sabihin lang nun is, kapag yung negosyo, halimbawa lang, balik tayo sa Dan Erics kasi yun ang natandaan ko. So, yung Dan Erics na business namin, ni Juan Carlos, assuming pala sa kaming partner, no? Tapos, yun nga, nagkaroon ng nalugi, assuming lang nalugi, for example, nalugi yung Dan Erics, then, hindi na nag-file na kami ng bankruptcy, no? Kasi nga, ano na kami, insolvent na. Hindi na kami kaya magbayad ng mga bills, ng internet, wala na rin kami pampasweldo sa mga helper namin, no? And, assuming lang na nagre-rent lang tayo ng space, wala na rin tayong pambayad ng renta kasi nga luging-lugi na si Dan Erics. No? For example purposes only yan. So, assuming gano'n na nangyari, syempre, paano nga kung meron pang tayong mga pagkakautang sa mga supplier natin? Yung mga supplier na yun, maghahabol sa atin, di ba? Pag sinabi class na partnership, kahit na totally bankrupt na nga si Dan Eric, meron pa rin siya hahabulin. Sino? Si unlimited partner. Yung partner na unlimited. Ano ibig sabihin ng class? Pag sinabing unlimited, ibig sabihin, kahit yung personal property ng isang partner, hahabulin ng vendor natin or supplier natin na hindi natin nababayaran. Dahil nga, nalugi si Dan Erics. No? Since nalugi si Dan Erics, wala nang pambayad, ang hahabulin na si mismong partner na. Kaya siya tinatawag na unlimited. Hahabulin pati yung mga personal property ni partner. No? Ibig sabihin, kung mayroong magandang sasakyan si partner, pwede nyo nang papaano nila sa bangko. No? So, pero medyo medyo mahabang proseso yun, di ba? Kasi pag papa-order ka pa niyan sa korte na may ganito, papa-freeze pa yung account mo, masyado siyang matrabaho. Pero yun yung ibig sabihin ng unlimited liability. Pati personal property ni partner, hahabulin. No? Next, income taxes. Partnerships, except general professional partnerships, are subjected to tax at the rate of 30% of taxable income. No? Ibig sabihin lang yung tax is, ang partnership daw, halos katulad ng corporations, 30% din ang kanyang income tax rate. No? Pero take yung class, meron dito nakalagay na exempt. Ano sabi? Exempt general professional partnership. Ano yung nabanggit ko kanina? Na general professional partnership? Yung in-example ko kanina? Yung CPA ko. Yung CPA. Ibig sabihin, dalawang CPA, nagtayo ng partnership para mag-practice ng profession. No? Ang tanong dyan, class, is bakit hindi kasama sa tataksan yung general professional partnership? Yun ang tanong dyan. Bakit hindi taxable yung income ng general professional partnership? Bakit hindi siya taxable? Yun ang tanong, class. May idea ka?
Juan Carlos, bakit hindi siya tataksan? Sa tingin mo lang. Tingin ko lang po, sir, is yung dahil yung mga clients nila, doon na sila nakuha ng tax. Kasama na doon yung tax nila. Kung nagbabayad sila sa BIR. Pwede, medyo pero hindi yung exact yung sagot. No. The real reason class, bakit hindi tinataksan to is, si General Professional Partnership, ang very purpose lang yan, bakit siya tinatayo, is hindi talaga siya to gain income. Ang pinaka-purpose lang class ng General Professional Partnership is to exercise profession. Hindi ibig sabihin na nag-exercise sila ng profession para kumita. Medyo medyo noble yung cause, no? When you say noble, ibig sabihin, ginagawa nila yon out of profession, no? Serbisyo, hindi para kumita. Unlike yung mga negosyo, di ba, corporation, other businesses, ang main purpose talaga nila is to gain profit. Ito namang si General Professional Partnership, ang main purpose na talaga nila is to exercise their profession. Their profession as a certified public accountant, their profession as a lawyer, their profession as veterinarian, their profession as a surgeon, their profession as a dentist. No? So, yun lang yung purpose nila. No? Pero hindi ibig sabihin yun na wala talaga silang binabayarang tax. Meron din naman, class. Yung tinatawag natin na withholding tax ang nabanggit mo. Pero for purposes of income tax, wala sila. Pero yung business tax, meron silang binabayaran. Magkaiba yun, ha? Ito, tax on income, pero yung business tax, yun na yung tax dun sa pag-negosyo niya. No? Okay, yun yung reason, class. Bakit hindi natataksan, hindi subject to income tax yung General Professional Partnership. Okay? Next, letter H. Partners Equity Accounts. Accounting for partnership are much like accounting for sole proprietorships. The difference lies in the number of partners' equity accounts. Each partner has a capital account and a withdrawal account that serves similar function as the related accounts for sole proprietorship. So, in other words, class, accounting 1, di ba? Assets minus liability is equal to capital. Pag accounting equation, assets is equal to liabilities plus capital. So, ganun din dito. Ang kaibahan lang, mas maraming capital account. Bakit mas marami? Kasi yung partnership, 2 or more partners. Diba? Pag sole proprietorship, isa lang. Okay? Pag corporation naman, syempre, retained earnings lang. Ando na lahat. No? Kaya medyo mas lang yung partnership kasi mas maraming capital accounts. Okay?